Kamusta mga ka-builders? Ngayon ay tatalakayin natin ang mga ganap sa malapit ng matapos na bagong Senado. Ang new Senate Building ng Pilipinas na matatagpuan sa Bonifacio Global City. Tara mga ka-builders! Malapit na ngang matapos ang bagong gusali ng Philippine Senate. Ang ACOM, ang arkitekto na responsable para sa bagong gusali ng Senado. Ang building na ito ay isang complex na 4-office building sa taas ng isang podium structure. Ang proyekto ay nag-groundbreak noong Marso taong 2019. Nagtatampok ang nanalong disenyo ng ACOM ng apat na magkakahiwalay na istruktura na sumasagisag sa apat na haligi ng demokrasya, justice, equality, freedom, and representation. Nagtatampok din ito ng brise soleil facade na nakapagpapaalaala sa Barong Tagalog na naglalayong bawasan ng init sa loob ng mga gusali. Ang gitnang plaza ng istruktura ay konektado sa isang pampublikong parke at ang berdeng bubong ng gusali ay nagbibigay daan sa higit pang paghalo nito sa parke. Ang istruktura ay gagawin mula sa mga eco-friendly na materyales at pinlano sa paraang bawasan ng pagkonsumo ng enerhiya ng 73% at pagkonsumo ng tubig ng hanggang 50%. Kamakailan nga lang, ang tinaguriang New Senate Building ay nabigyan ng Green Building Rating. Ayon kay Majority Leader na si Joel Villanueva, ang New Senate Building sa Bonifacio Global City ay ginawaran ng 4-star rating certification sa unang evaluation nito ng Verde Green Building Rating mula sa Philippine Green Building Council, isang national non-stock, non-profit na organisasyon na nagpo-promote ng pagbabahagi ng kaalaman sa green practices sa industriya. Verde, o ang Building for Ecologically Responsive Design Excellence, ay isang tool to assess, measure, monitor, and certify ang performance ng mga green building projects, above and beyond existing national and local building and environmental laws, regulations, at mandatory standards. Ayon kay Villanueva, natiyak ng Senado na ang bago nitong gusali ay nasa tamang landas sa layunin nitong lumikha ng isang bagay na may kabuluhan ng halaga at isang istrukturang naglalaman ng mga adhikain at mga punto ng mga tao mula sa mga hamon ng pagbabagong kapaligiran. During its inception stage, we sought to build a green building that addressed the need for infrastructure that has minimal impact on our already burgeoning environment, sabi ni Villanueva. Ayon pa sa kanya na ang Senado ay tina-target ang 5-star rating sa susunod na evaluation. Ano sa tingin nyo ang may dudulot ng isang green building rated structure dito sa Pilipinas? Comment lang sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mga susunod pang video.